Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Sino po naniniwala? Karaniwang tanong ngayon ng maraming mga tao, yung kung papaano ba pagkakasyahin yung dumarating sa kanilang kita. Sino po rito? Naging tanong na rin yon. Yung kung papaano ba pagkakasyahin yung dumarating na kita sa kanya. Alam niyo po, maraming mga tao ngayon, ang tanong nila, paano ba pagkakasyahin yung kakarampot na dumarating sa kanila doon sa napakataas na mga bilihin. Marami pong mga tao ngayon, hindi alam na ikaw pala ay sponsor ng marami o ng buong Pilipinas para sa kuryente ng ibang tao. Napansin niyo yan? Maraming mga tao ngayon, alam niyo po, sa panahon na ang pagpapagamot sa sakit ay parang isang luxury, alam niyo po, hindi na alam ng maraming mga tao ngayon kung paano pa pagkakasyahin yung kakarampot na dumarating sa kanilang buhay ngayon. Napansin niyo yun? Napakahirap ang magkasakit dahil doon sa sobrang mahal ng gamot, sa sobrang mahal ng mga medical services, napakahirap ang maging mahirap. Napansin niyo yan? Alam niyo po, pansinin niyo naman yung presyohan ng kuryente ngayon sa buong Asia o doon sa mga kalapit bansa natin sa Southeast Asia. Pansinin niyo, doon sa Malaysia, ang per kilowatt nila, 1 peso hanggang sa 1.50 per kilowatt. Ibig sabihin, napakababa. Sila yung halos pinakamababa sa Southeast Asia. Sa Laos, meron silang 1.50 hanggang 2.50 pesos per kilowatt hour. Sa Vietnam, 4 pesos to 5 pesos. Sa Indonesia, 5 pesos to 6 pesos. Sa Pilipinas, walang tatalo. 13 pesos hanggang 14 pesos. At least doon man lang nanalo tayo. Napansin niyo yun? Halos tayo ang pinakamataas sa Southeast Asia pagdating sa presyohan ng kuryente. Pero, eto pa, pagdating naman doon sa VAT o doon sa value added tax, pansinin nyo, sa Brunei, 0%. Wala silang VAT. Pagdating sa Timor-Leste, eto po yung isang maliit na bansa lang, pero hindi pa ganong kalaki ang kanilang pagdating sa pondo, ang kanilang VAT po, 2.5. Pagdating sa Myanmar, 5%. Pagdating sa Thailand, 7%. Pagdating sa Malaysia, 8%. Pagdating sa Pilipinas, wala talagang tatalo sa Pilipinas. Napansin nyo? 12% tayo ang pinakamataas ang tax or value added tax. At ito pa matindi. Dito po sa Norway, yung mga Norwegian, meron po silang 345,000 to $385,000 bawat isa po sa kanila ha. Ang tawag doon yung sovereign wealth. Ibig sabihin, yung bansa nila, yung yaman na meron, ininvest nila sa iba't ibang mga siguradong mga kumpanya para yung next generation nila, meron silang matatanggap. Siguradong meron silang kita. Ito po ay sa mga sa Norway, so meron silang 340,000 to $385,000. So, ibig sabihin, roughly, ito ay around 20 to 23 million bawat mamamayan sa kanila. So kung ikaw ay Norwegian, meron kang 23 million kahit ano mangyari. Sa Kuwait naman, bawat Kuwaiti, meron po silang 200 to $600,000 at roughly ito po ay 12 to 36 million pesos. So bawat Kuwaiti, meron silang ganong kalaking pera. Dahil po ito doon sa sovereign wealth fund ng kanilang gobyerno. Ang purpose nito, again, is to ensure yung wealth for future generation. Para masiguro na yung mga susunod na generation nila hindi maghihirap. So, now, ang Pilipinas, tanong niyo kung magkano. Ang Pilipinas po, 142,000 to 154,000.
pero hindi siya sovereign wealth. Utang mo yan. Bawat isa sa atin, meron tayong utang na hanggang 154,000. So ito pa matindi. According doon sa latest Philippine Income Classes, ito po yung kung gaano kalaki ang kita ng isang head of the family, dito nila kinakategorize. So, pag ang head of family ay kumikita lang ng less than 14,500 per month, ikaw ay hampas lupa. So, poor ka. Pag ang kita mo lang ay 14,500 per month, then, pag ang head of family naman ay kumikita ng 14,560 hanggang 29,000, ikaw ay low income. Yung medyo hampas lupa ka lang nun. So, pagka medyo hanggang 29,000 ang kita mo. So, pag ang head of family naman, kumikita ng 29,000 hanggang 58,000, ikaw ay lower middle income. So, ikaw yung nasa middle income pero mababa. Hanggang 58,000 yon. Now, pag ang head of family naman ay kumikita ng 58,000 hanggang 116,000, doon ka palang matatawag na middle class. So, another thing, pag ang head of family naman ay kumikita ng 232,000 hanggang 465,000, hindi ka rich nun. Upper income ang tawag sa'yo, pero hindi ka rich. Sa pansin ninyo, may higit kalahating milyon na, hindi pa pala mayaman. At pag ang head of family naman ay kumikita ng 465,000 pataas, doon ka palang masasabi na rich ka. Sino po rito sinampal ng kahirapan? Pansin ninyo? Marayan, sino naniniwala kahit ano namang kahirapan, meron pa, kaya naman niyang palitan ng Diyos ng kasaganaan. Napansin niya? Sino na-experience dito? Nagmula ka doon sa pinakamababang income, pero ngayon, nakita mo, inangat na ng Diyos yung income mo. Alam niyo po, again, kahit anong kakapusan naman meron ka, kayang palitan niya ng kaginhawahan eh. At kahit anong kagipitan meron ka, kaya ka namang palayain dyan ng Diyos eh. Alam niyo po, lahat ng binanggit natin na ito, lahat naman halos karamihan, dinaanan yun eh. Yung matinding kakapusan, matinding kagipitan, yung matinding kahirapan, halos lahat naman dinaanan to eh. Pero, kung mapapansin nyo, may mga bagay ngayon na makikita kayo na pinatunayan ng Diyos na kaya kanyang tanggalin doon. Na kaya kang iangat ng Panginoon kahit doon sa pinakamababang antas ng iyong kita o ng iyong pamilya. Pansinin nyo, merong kwento rito ng mag-iina sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Sino pamilyar dito sa kwento na ito ng isang biyuda na asawa siya ng isang propeta at dumating yung point na namatay yung kanyang asawa? Ang masama o ang masakit dito, yung kanilang, marami silang pagkakautang at yung kanyang dalawang anak, dumating yung point na kukuhanin na to nung kanilang pinagkakautangan para gawing alipin bilang kabayaran sa kanilang pagkakautang. So ang ginawa niya, pumunta siya doon sa kay Propeta Eliseo at sinabi niya yung kanilang kondisyon. So, inutos sa kanya, sabi sa kanya ni Propeta Eliseo, sabi niya, anong meron ka? Sabi niya, meron lang po kami isang bangang langis. Sabi niya, umuwi ka na, manghiram ka ng mga lalagyan sa iyong mga kapitbahay at pumasok ka sa inyong kwarto. So, pagpasok nila ron, inutusan niya yung kanyang mga anak, manghiram ng mga lalagyan. At pagpasok nila ron, naranasan nila yung himala ng Panginoon. Pinuno ng Panginoon lahat ng lalagyan na nahiram nila at huminto lang ang pagdaloy ng langis ng ito ay maubusan na ng lalagyan. Now, ano pinapakita rito ng Panginoon? Doon sa
karanasan na ito ng biyuda at ng kanyang mga anak. Alam niyo po, this morning, isa sa mga pinakamahalagang tanong, on this particular passage, what oil represent or relevance in the midst of insufficiency? Ano ba yung pinapakita nito? Ano ba yung relevance nito sa panahon ng matinding kakapusan? Unang-una, it was a symbol that God is more than enough. Bakit iyon yung ginamit ng Panginoon para pagpalain yung byuda at yung kanyang mga anak? Alam niyo po, when we say God is more than enough, sa pinaka-desperadong sitwasyon mo, aabutin ka ng Diyos. Sino rito na-experience na yon? Na nandoon ka sa pinaka-desperate situation ng buhay mo. Yung parang wala ka ng lalabasan, yung parang wala ka ng nakikitang solusyon. Alam niyo po, pag sinabi natin God is more than enough, meaning kung walang umabot sa iyo sa pinaka-desperadong sitwasyon mo, ang Diyos ang aabot sa iyo. And at the same time, kung walang tumulong sa iyo sa pinaka-desperadong sitwasyon mo, ang Diyos mismo ang tutulong sa iyo. Iyon yung ibig sabihin ng God is more than enough. Yung ubos na ang lahat, pero ang Diyos mismo aabutin kanya. Tutulungan kanya. And at the same time, siya yung mismo magbibigay sa iyo. And when we say God is more than enough, hindi lang yung kailangan mo ngayon ang ibibigay na, maging yung future security mo, ibibigay ng Panginoon. Sa last verse ng ating pong passage for this morning, ang sabi doon, nung magkausap si Eliseo, nung bumalik na siya doon sa yung byuda sa kay Eliseo, ang sabi niya, ibenta mo yung mga nasabing langis, pambayad ng utang, at para sa pangangailangan nyo habang kayo ay nabubuhay. So, yun ang ibig sabihin that God is more than enough, na hindi lang yung kailangan mo ngayon, yung ipoprovide niya sa buhay mo, maging yung future needs ninyo ng pamilya mo, ibibigay ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung kailangan mo sa susunod na panahon, provided na yan ng Panginoon. Sino po naniniwala? Yung kailangan mo at ng magiging anak mo at ng anak mo ngayon, provided na yan ng Panginoon. Alam niyo po, ang ibig sabihin nito, yung kailangan mo at ng mga anak mo, provided na niya. Yung pambayad mo sa utang at hanggang sa kailangan ng mga susunod na generation ng pamilya mo, provided na yan ng Panginoon. Gaya ng ginawa niya sa byuda at sa mga anak nito, the Lord will be your Jehovah Jireh. Na ibig sabihin, hindi lang ngayon yung ibibigay niya sa iyo, kung hindi yung maging kailangan mo sa susunod na panahon. Ikalawa, it was a symbol of the importance of empty vessels. Alam niyo po, when we say empty vessels, ano sa tingin mo yung kailangan mong tanggalin o bakantihin so that the Lord will be able to pour out His blessings to you? Alam niyo po, hindi lang sila binuhusan ng Diyos ng nag-uumapaw na pagpapala. Ang sabi ni Eliseo, manghiram ka ng mga bakanteng lalagyan sa mga kapitbahay niyo. Representing, ano yung kailangan mong bakantihin sa buhay mo so that the Lord will be able to pour out doon sa kailangang ibuhos sa iyo ng Diyos. Sino po naniniwala? Sometimes, gustong-gusto ka ng pagpalain ng Diyos, kaya lang, napipigilan ng Diyos ng mga bagay na dapat wala sa iyo. Napansin niyo yun? Not because kulang ang kakayanan ng Diyos na pagpalain ka, wala sa part ng Diyos ang dahilan. Madalas, nasa sa part natin ang dahilan kaya hindi tayo napapagpala. At ang pangunahing mga bagay na hadlang
para mapagpala ka ng Diyos na dapat wala sa iyo, una yung pride. Sino po naniniwala? Hanggat punong-puno ng pride ang isang tao, mapipigilan ito yung pagtanggap niya mula sa Diyos. Totoo po ba yun? Ang pride ay pwedeng pumigil sa iyo na buhusan ka ng Diyos. Kasi nga, madalas, ang bulong ng pride, mas magaling ka na, mas mahusay ka na, mas tama ka na. Pag iyon ang nasa sayo at nananatili sayo, kahit gustong-gusto ka ng buhusan ng Diyos, hindi ka makakatanggap. Ikalawa, self-reliance. Sino po naniniwala? Hanggat ang dependence mo sa sarili mo, mapipigilan ito ang pagtanggap mo ng biyaya mula sa Diyos. Totoo po ba yun? Yung mga taong sobra ang tiwala sa sarili, mapipigilan ito ang pagtanggap niya sa Diyos ng biyaya. Kasi nga, pag ang tao self-reliant, hindi siya magiging bukas sa tulong ng iba eh. Totoo po ba yun? Yung mga taong sobrang nakadepende sa kanyang sarili, sobra na ang tingin niya, kayang-kaya niya, hindi kailanman ito magiging bukas sa tulong ng iba. At higit sa lahat, hindi rin ito kailanman magiging bukas sa tulong ng Diyos. Ikatlo, bitterness or bitter heart. Sino po naniniwala? Hanggat puno ng bitterness, hanggat puno ng bitterness ang puso ng isang tao, mapipigilan itong tumanggap ng buhos ng pagpapala mula sa Diyos. Kasi nga, ang bitter na puso, hindi marunong mag-appreciate ng pagpapalang tinanggap niya. Napansin niyo? Sino naka-encounter na nung tao na kahit anong bigay mo, parang hindi marunong mag-appreciate? Napansin niyo? May mga taong parang ang hirap pasayahin sa buhay. Yung bang ginawa mo na ang lahat, binigay mo na ang lahat, pero hindi pa marunong mag-appreciate. Alam niyo po, ang bitter na puso, hindi marunong mag-appreciate ng pagpapalang tinanggap niya. Hindi marunong mag-appreciate o tumanaw ng nagpala sa kanya. At ang bitter na puso, hindi nakikita magandang ginawa sa kanya. So, alam niyo po, hanggat nasa sa atin, hanggat hindi mo kayang bakantihin ang puso mo dun sa mga bagay na yon, kahit gustong-gusto ka ng buhusan ng Diyos, mapipigilan ito. Again, hindi dahil kulang ang kakayanan ng Diyos, kundi may mga bagay na nasa sayo na dapat wala sayo. Kaya, hindi ka tumatanggap. Ikatlo, it was a symbol that God has always a secret place of blessings for you and for your family. Sino po naniniwala? God has always placed for you when He can bless you. Ang Diyos, lagi siyang may nakalaang lugar para sa iyo kung saan doon kanya bubuhusan ng pagpapala. Napansin niyo yun? May mga bagay na kung saan dinala ka ng Diyos sa lugar na yon at doon mo naranasan yung hindi mo inaasahan na pagpapalang ibubuhos pala sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, ang reality nito, simply because ang Diyos, lagi siyang may lugar na nakalaan sa iyo kung saan kanya bubuhusan ng maraming pagpapala. Alam niyo po, kaya nga, hindi ka dapat humihinto sa pagtuklas ng lugar kung saan ka, iyon ang lugar ng Diyos para pagpalain ka. Kaya nga hindi ka dapat mapagod sa pagtuklas ng lugar kung saan iyon ang lugar ng Diyos para pagpalain ka. And at the same time, kaya nga hindi ka dapat mapagod sa paghahanap, mawala ng pag-asa sa pagtuklas ng lugar kung saan doon ka pagpapalain ng Diyos. Pansinin nyo, yung mag-iina, ang sabi ni Eliseo, pumasok kayo sa loob ng inyong kwarto. Doon sa secret place na yon, pinagpala sila ng Panginoon. Nandoon pala yung kamanghamanghang biyaya ng Diyos para sa kanila.
Sometimes, hindi natin alam, akala natin dinala tayo ng Diyos doon dahil may naranasan tayong masakit na karanasan para gumaling lang sa masakit na karanasan, pero ang Diyos pala, iyon pala yung lugar kung saan bubuhusan Kanya ng kamanghamanghang pagpapala. So, pansinin nyo, ano pinapakita? Alam niyo po, gaya ng byuda, isang araw dadaling ka ng Diyos sa lugar kung saan sobra-sobra pa sa kailangan mo ang ibubuhos ng Diyos sa iyo. Gaya ng byuda, isang araw dadaling ka ng Diyos sa isang lugar kung saan lahat ng utang mo ibubuhos ng Diyos ang pambayad. At maniwala ka, gaya ng byuda, isang araw dadaling ka ng Diyos sa lugar kung saan pati future ng mga anak mo isisecure ng Diyos. Pero bago ang lahat ng yon, kailangan mo rin namang maunawaan yung iba't ibang season sa buhay ng dinaanan ng byuda at ng kanyang pamilya. Alam niyo po, pag hindi mo naunawaan yung season sa buhay na dinaanan ng byuda ng kanyang mga anak, mapapagod ka hanggang hindi mo na mahanapin o matuklasan yung lugar ng Diyos para sa iyo kung saan Kanya pagpapalain. So, tingnan po natin, ano-ano tong season sa buhay nila na dapat malinaw sa iyo para pag nandoon ka na sa season na yon, hindi ka mapagod sa pagtuklas yun ng lugar kung saan ibubuhos ng Diyos ang sobra-sobrang pagpapala niya sa buhay mo. Una, a season of planting through serving. It might be it might be you or your loved ones na nagsisilbi sa Panginoon, especially yung parent mo. By the way, sino po naniniwala? Lahat ng itinanay mo, lalo na sa paglilingkod, tiyak aanihin mo sa season ng Diyos. Totoo po ba yan? Doon sa mga naglilingkod sa Panginoon? Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon, by the way, hindi lang naman ito yung nakatayo ka dito sa harap. Hindi lang ito yung nakikita. Sa iba't ibang mga pamamaraan, makapaglilingkod tayo sa Panginoon. Totoo po ba yan? Pwede kang makapaglingkod nang nandoon ka sa likod. Pwede kang makapaglingkod gamit ang yaman na binigay sa iyo ng Panginoon. Pwede kang makapaglingkod gamit ang buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Yung galing na binigay sa iyo ng Panginoon. Now, again, sino po naniniwala, walang masasayang sa lahat ng ginawa mo sa paglilingkod sa Diyos? Totoo po ba yan? At sino po naniniwala, pwedeng makalimutan ng mga tao yung ginawa mong paglilingkod, pero kahit anong mangyari, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Lahat ng ginawa mong paglilingkod, hindi makakalimutan ng Diyos. Pansinin niyo yung byuda? Bakit sa tingin nyo na-experience nila yung blessings na habang buhay na hindi na sila magkukulang? Alam niyo po, simply because hindi nakalimutan ng Diyos yung matapat na paglilingkod ng kanyang asawa. What's the point? Doon po sa mga anak, tandaan nyo, yung maganda at paid na trabaho na meron ka ngayon, madalas, bunga yan, extension yan ng blessing ni Lord sa iyo dahil may magulang ka na naglilingkod sa Panginoon. So huwag mong titingnan na kaya ka merong magandang trabaho, magandang kita, ay dahil sa magaling ka, dahil sa mahusay ka, masipag ka, matyaga ka. No. More than that, merong ginawa ang magulang mo na natanaw ng Diyos, nakita ng Diyos, kaya pinagpapala ka. Yung mga anak na maganda ang sitwasyon sa trabaho nila, maganda ang kinalalagyan sa abroad, lahat yon extension ng pagpapala ng Diyos sa iyo kasi meron kang magulang na matapat na naglingkod sa Panginoon. So, yung mabunga at successful na blessings na meron ka ngayon o business na meron ka ngayon, madalas extension yan ng pagpapala ng Diyos dahil meron kang mga magulang na naglingkod sa Kanya.
At yung pangarap mong bahay, yung pangarap mong sasakyan, bakit meron ka? Simply because extension yan ng favor ni Lord dahil may mga magulang ka, may mga mahal sa buhay ka na matapat na naglilingkod sa Panginoon. At maging doon sa mga asawa, tandaan nyo po, kaya ka favored sa trabaho, sa business mo, dahil extension niya ng Diyos, ng blessings ng Diyos sa iyo, dahil may asawa kang matapat na naglilingkod sa Panginoon. Maniwala ka, kaya may inaani ka ngayon, kaya may aanihin ka pa sa future ng buhay mo, dahil may season sa buhay ng magulang mo, may season sa buhay ng asawa mo, na matapat silang naglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga lingkod natin, mga pastors natin, especially yung mga nakasama natin sa pagpapasimula ng gawain ng Panginoon, tayo po pala ay halos 14 years na pala, hindi pala 15 years. So alam niyo po, yung sa mga anak, ng mga matatapat na naglingkod sa Panginoon, tandaan nyo, kaya may inaani ka at may aanihin ka dahil hindi nakalimutan ng Diyos yung matapat na paglilingkod ng mga magulang mo. Alam niyo po, kung meron mang tayong dapat na ipagpasalamat, bukod doon sa galing na meron tayo doon sa mga anak, dahil meron kang magulang na matapat na naglingkod sa Diyos. Kaya nga yung mga susunod na generation na yung mga magulang nila naglilingkod na ngayon, alam niyo po, makakasiguro ka na ang Diyos isisecure nila yung future mo dahil ang magulang mo naglilingkod na ngayon. So, another thing na season of testing while waiting. Sino po naniniwala? Bago ang season ng outpouring o pagbuhos, may season talaga ng testing eh. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Meron talagang mahihirap na panahon sa buhay natin na masusubok ang katatagan mo. Napansin niyo? Yung halos wala kang makain, yung halos wala kang magastos, wala kang mapang-aral sa mga anak mo, wala kang maipangpagatas sa mga anak mo. Alam niyo po, again, bago yung season ng tagumpay sa trabaho mo, may season talaga ng testing. Bago yung tagumpay sa business mo, may season talaga ng testing. At bago yung season ng dream house mo, ng dream car mo, may season talaga ng testing. Pansinin niyo yung byuda, yung kanyang mga anak, yung season ng testing sa kanila, season na nangungutang sila, season na hindi na sila makabayad sa utang, season na kukunin na yung mga anak niya bilang pambayad sa utang. Sino po rito na-experience na yon? Yung season na hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pampaaral sa mga anak mo. Yung season na hindi mo alam kung kayo ba ay magkakabahay pa ng maayos. Yung season na hindi mo alam kung yung pinapangarap mo na hanap buhay, na business, darating pa sa buhay mo. At sino po rito aminado? Dumating dun sa point na hindi mo alam, nasa season ka ng buhay mo na hindi mo alam kung paano ka pa makakabayad sa mga utang mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Doon sa buhay ng byuda at ng kanyang mga anak, ang pinakamatindi doon sa season ng testing sa buhay nila, alam niyo po, nung mag-intervene ang Panginoon. Nung nandoon sila sa point na kukunin na yung mga anak niya para maging pambayad sa utang, ang Diyos nag-intervene. Ano pinapakita nito? Sa season na ubus ka na, maniwala ka, mag-i-intervene ang Diyos. Darating ang pagbuhos ng Diyos sa buhay mo. Sa season na bagsak ka na, walang-wala ka na, darating ang intervention ng Diyos. So another season, aside dun sa season ng planting, aside dun sa season ng testing, season
of receiving, healing, and harvesting through miracles. Sino po naniniwala? Hindi lang naman talaga pagtatanim, pagsubok, ang season sa buhay natin, isang araw, aani ka din sa mga tinanim mo. Totoo ba yan? Isang araw, gagaling ka din doon sa mga sakit ng kalooban dahil doon sa matinding kakapusan. Sino po rito, aminado, nasaktan nung mga panahon na halos walang magpahiram sa kanya? Nung mga panahon na halos walang makain yung mga anak niya. Yung mga panahon na halos hindi niya alam kung paano pagtatapusin ang kanyang mga anak. Alam niyo po, lahat ng panahon na yon nagdala ng emotional pain sa atin. Pero maniwala ka, darating ang season, pagagalingin ka doon ng Diyos. Sa mga sakit na dinala sa iyo sa panahon ng kakapusan mo. Alam niyo po, darating ang panahon, natatanggap ka rin. Pero ang maganda ron, kahit ikaw ang nagtanim o ang mahal mo sa buhay, ang Diyos ang magbibigay ng bunga sa tinanim mo. Dahil ang Diyos at magbibigay ng bunga, tandaan niyo po, hindi ito kayang pigilan ng pangyayari o ng tao. Hindi ito kayang limitahan ng tao ang mangyayari at hindi ito kayang apektuhan ng tao at ng pangyayari. Lahat ng bagay na ang Diyos ang nagpabunga sa buhay mo, tandaan mo, hindi kayang limitahan ng tao at ng pangyayari. So, meaning, in a miraculous way, paaanihin ka ng Diyos ng kasaganaan sa buhay. Paaanihin ka, pagagalingin ka ng Diyos in a miraculous way. Alam niyo po, maniwala ka, no long period of poverty can overrule God's intervention to your life. Maniwala ka, no period of waiting or long period of waiting can overrule God's season to your life. At maniwala ka, no long period of insufficiency can overrule God's season to your life. Walang kakaunti sa buhay mo na hindi kayang paramihin ng Diyos pag seasonan niya sa buhay mo. Walang kakaunti sa buhay mo ang hindi kayang i-multiply ng Diyos pag seasonan niya sa buhay mo. At walang kakaunti sa buhay mo ang hindi kayang paramihin ng Diyos para i-secure ang future mo at ng mga anak mo gaya ng ginawa niya sa biyuda. Now, ang tanong dito, how can we use your remaining resources to secure your future and your family? Alam niyo po, how God can use your remaining resources? Una, start to prepare yourself and your family and be ready to receive. Sa verse 3, ang keyword na ginamit dito, ang sabi doon, lumabas ka. Ang sabi ni Eliseo, doon sa byuda, lumabas ka. Inutusan niya para kumuha. Kasama yung mga anak ng mga bakanteng lalagyan. Sino pa naniniwala? Kailangan handa ka na paramihin ng Diyos. Sino po naniniwala? Kailangan ready ka doon para paramihin ka ng Diyos. Dapat handa ka sa season na yon ng buhay mo. And at the same time, dapat kahit kakaunti pa lang yung meron ka ngayon, handa ka na, naniniwala ka na isang araw pararamihin niya ng Diyos. Pansinin nyo nang sabihin ni Propeta Eliseo sa biyuda na lumabas ka, the command was same as humanda ka, as prepared. Ano tinuturo nito? Una, dapat handa ang puso mo na magtiwala na kahit hindi mo pa nakikita, darating ang hinamala ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo. Sino po naniniwala? Importante yun handa ka, naniniwala ka na hindi ka nakakapusin isang araw sa buhay mo. Sino po naniniwala?
Isang araw, hindi ka nakakapusin sa buhay mo. Hindi na yung mga utang ang iniintindi mo, kundi ang iniisip mo na ngayon kung sino yung mga ibe-bless mo sa paligid mo. Alam niyo po, dapat handa ka doon sa season na yon ng buhay mo. Importante na handa ka, nagtitiwala ka na isang araw, titira ka na sa pangarap mong bahay. Sino po rito naniniwala, importante yon na handa ka, naniniwala ka na isang araw, sasakay ka na doon sa pangarap mong sasakyan. And at the same time, isang araw, nandoon ka na sa lugar kung saan yung future ng mga anak mo secure na. Alam niyo po, sino naniniwala? Importante na naniniwala ka. Importante na handa ka na isang araw, sama-sama tayong sasamba sa sariling lupa at building na inihanda ng Diyos para sa atin. Alam niyo po, importante sa tao na handa ka na paramihin ng Diyos yung anumang kakaunti na meron ka. Do hindi mo pa nakikita ngayon, pero iba na. Iba na yung handa ka at nagtitiwala ka. Dahil lahat ng naniniwala, kahit hindi pa nila nakikita, ito ang totoong napapagpala. Gaya ng sinabi sa John 20:29, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Mapalad yung mga hindi pa nila nakikita, pero naniwala na sila. So another thing, how God used yung remaining resources na meron tayo, start to prepare your mind, your family's mind, and be ready to receive. Ang sabi ni Eliseo doon sa byuda, sabi niya, huwag iilan lamang ang hiramin ninyo. Ibig sabihin, damihan ninyo yung ihanda ninyong mga lalagyan. Sino po naniniwala? Importante na handa ang isip mo, ng pamilya mo, na kahit anong pangit na sitwasyon meron kayo, kaya itong baliktarin ng Diyos. Sino po naniniwala? Importante na handa ang isip mo, ang puso mo, ng pamilya mo, na kahit na iilan lamang ang meron kayo ngayon, kaya siyang paramihin ng Diyos. Alam niyo po, nung sabihin ito ni Eliseo doon sa byuda at sa kanyang mga anak na huwag iilan lamang ang ihanda nilang lalagyan, it means hindi lang pambayad sa utang nila ang ibubuhos ng Diyos. It means hindi lang yung pangkain nila sa araw na yon ang ibubuhos ng Diyos. It means hindi lang sila iaahon ng Diyos sa kahirapan dahil sa araw na yon, pati future ng mga anak niya isisecure ng Diyos. What does it mean? Alam niyo po, una, humanda ka lang. Magtiwala ka lang dahil isang araw, ikaw naman at ang pamilya mo ang bubuhusan ng Diyos. Sino po naniniwala? Yung Diyos na nagbuhos ng biyaya doon sa pamilya ng byuda, siya rin yung kayang magbuhos ng biyaya sa pamilya mo. Siya rin yung Diyos ngayon na kayang mag-alis sa iyo doon sa pangit na sitwasyon ng buhay mo. Alam niyo po, isang araw ikaw naman ang bubuhusan ng Diyos ng umaapaw na pagpapala para pambayad sa utang mo. Isang araw ikaw naman ang bubuhusan ng Diyos ng umaapaw na pagpapala para i-secure ang future ng mga anak mo. At isang araw maniwala ka, ikaw naman ang bubuhusan ng Diyos ng umaapaw na pagpapala para baliktarin ang sitwasyon ng pamilya mo. Maniwala ka, mula doon sa pagiging baon sa utang, magiging pagpapala ka sa marami. Maniwala ka, mula sa pagiging kapos na kapos, magiging testimony ka ng hindi nauubusang pagpapala ng Diyos. And finally, how God can use our remaining resources. Start to prepare yourself, your family, to be open to God's will and be ready to receive. Ang sabi dun sa verse 4, pumasok ka.
Sino po naniniwala? Importante na bukas ka at ang pamilya mo sa kalooban ng Diyos. Pansinin nyo, nang sabihin ni Propeta Eliseo sa biyuda na pumasok ka, it was the same as kakatagpuin ka ng Diyos at ang pangangailangan mo. Hindi lang basta utos ito na pumasok sila sa isang lugar. No, ang ibig sabihin nito, kakatagpuin sila doon ng Diyos at yung pangangailangan nila. Again, sino po naniniwala? When we encounter God, tiyak may mangyayaring maganda sa buhay mo. Totoo ba yan? Pag na-encounter mo ang Diyos, tiyak may magandang mangyayari sa buhay mo. Sino naniniwala? Pag na-encounter mo ang Diyos, tiyak may magandang mangyayari sa pamilya mo. And at the same time, sino naniniwala? Pag na-encounter mo ang Diyos, tiyak may mangyayari maganda sa kabuhayan mo. Ano pinapakita nito? Alam niyo po, bakit nga ba napaka-importante na bukas tayo sa kalooban ng Diyos? Una, dahil lahat lang ng open sa kalooban ng Diyos ang tatanggap ng multiplication o blessings. Maniwala ka, lahat ng bukas sa kalooban ng Diyos, dumami yung kakaunting meron sila. Lahat ng sarado sa kalooban ng Lord, yung meron sila, kumonti na wala pa. Ikalawa, dahil lahat lang ng open sa kalooban ni Lord, ang hindi matutuyuan ng pagpapala sa loob ng tahanan. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Lahat ng pamilyang open sa kalooban ni Lord, hindi matatuyuan ng pagpapala sa bahay. Dahil the more na nagiging bukas ka sa kalooban ni Lord, the more na nagbubukas ang maraming pintuan ng pagpapala sa tahanan mo. Ikatlo, dahil lahat lang ng bukas sa kalooban ni Lord, ang nananatiling provided hanggang sa susunod na generation ng kanilang pamilya. Pansinin niyo yung byuda? The moment na pumasok siya sa tahanan niya, the moment na sumunod siya, that's the moment na sealed na confirm na lahat ng kailangan nila sa oras na yon at sa future nila, provided na ng Diyos. Ano tinuturo nito? Maniwala ka, sa oras na ito, kayang isecure ng Diyos ang kailangan ng pamilya mo. Bago ka pa pumasok sa lugar na ito, bago mo pa marinig yung mensaheng ito, alam na ng Diyos yung kailangan mo. Alam na ng Diyos yung gusto mong hingin sa Kanya. Again, maniwala ka sa lahat o sa oras na to, kayang isecure ng Diyos ang kailangan mo at ng pamilya mo hanggang matapos ang 2026. At maniwala ka, kayang isecure ng Diyos ang kailangan mo at ng pamilya mo habang kayo'y nabubuhay. Kung meron mang pinakamagandang security, tandaan niyo po, na mapangahawakan ka sa buhay, yung security na galing sa Diyos. Hindi yung security sa trabaho mo. Hindi yung security sa iyong negosyo. Hindi yung security sa iyong bank account. Kundi yung security na galing sa Diyos. Dahil ang security na binibigay ng Diyos, hindi kailanman nauubos. Yung pagpapala na kayang ibuhos ng Diyos sa buhay mo, hindi kailanman naaampat. Hindi kailanman napipigilan ng tao at pangyayari. Sa church, maaaring ang season na meron ka ngayon at ang pamilya mo ay season kung saan nagtatanim ka pa lang ang mga magulang mo. Maaaring ang season na meron ka ngayon at ang pamilya mo ay season kung saan puno ng pagsubok. Pero maniwala ka, isang araw,
lalakad ka at ang pamilya mo sa season kung saan aani na kayo. Season na sobra-sobra pa sa pambayad sa utang ang ibubuhos sa iyo ng Diyos at sa pamilya mo. Season na sobra-sobra pa sa kailangan mo at ng pamilya mo ngayong 2026 ang ibubuhos ng Diyos. At season kung saan ang ibubuhos ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo ay para i-secure ang next generation ng pamilya mo. Yung mga anak mo na hindi mo pa nakikita, wala pa rito. Maniwala ka, ngayon pa lang kaya nang i-secure ng Diyos ang future nila. So let us pray. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami. Lord, I declare, I decree, na lahat po ng mga kapatid namin na nasa season ng pagtatanim ngayon, Panginoon, hindi mo po makakalimutan ang itinatanim nila, Panginoon, lalo na sa paglilingkod sa iyo. At sa mga kapatid namin na nasa season, Panginoon, ng pagsubok, I declare, Panginoon, na isang araw itatawid mo na silang ganap, Panginoon, lalo na sa pagsubok ng finances, Panginoon. At naniniwala po ako, Panginoon, I declare na isang araw at pwedeng ngayon na, Panginoon, ang season para umani ang marami sa mga kapatid namin, Panginoon. Aani sila, hindi lang pambayad ng utang, aani sila hindi lang sa kailangan nila ngayong 2026, aani sila, Panginoon, ng kailangan nila para sa buong buhay nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na sa kabila ng kakapusan, sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari sa aming paligid, meron kaming Diyos na handang magpala sa amin. Meron kaming Diyos na hindi nauubusan ng pagpapala at himala para sa amin. Salamat po sa aming Panginoon at Diyos na aming tagapagpala. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen and Amen. God bless you.